Ngayon mga kaibigan ay meron tayong pag-aaralan at ito ay patungkol sa mga naghahanap ng jowa. Pero kung hindi ka naman naghahanap ng jowa, hindi na para sa yung video na to. Sabi dito mga kaibigan, anong gusto mo sa lalaki? Comment nyo dyan mga kaibigan kung anong gusto nyo sa mga lalaki. At boys, i-comment nyo din diyan kung anong gusto nyo sa isang babae. Sabi dito mga kaibigan, anong gusto mo sa lalaki? Dati kapag yan ang tanong sa atin, madalas na sagot, matalino, gwapo, mayaman, masunurin, magalang, mabait. Marami pang iba. Pero sabi dito, pero as I grow older, I came to realize na a man can be anything. Pwede siyang maging mabait, gwapo, masunurin, o magalang. Pero ibang usapan na kapag pinasok mo yung loyal, faithful, God-fearing, consistent, and committed. Kasi let's be honest, napaka-rare na ng mga ganyan in this generation. Kahit nga mga pangit, nagloloko na eh. Real talk lang. Kaya anong gusto ko sa lalaki? Sabi dito, this time, alam ko na ang isasagot ko. Siguro babae nagsulat nito mga kaibigan. Tuloy natin. Sabi dito, gusto ko yung lalaki na nandyan for me, through better or worse. Yung tanggap lahat ng imperfections ko. Okay, siguro ganun din naman mga kaibigan. Sa mga lalaki, yun din yung gusto nilang mangyari, natanggap nila yung imperfection nila. Okay? Yung kaya akong samahan sa lahat ng goals namin, yung may pangarap para sa sarili niya. Kaya may pangarap ba kayong mga kaibigan sa inyong mga sarili? Comment nyo dyan. Sabi dito mga tol, yung tanggap lahat ng imperfections ko, yung kaya akong samahan sa lahat ng goals namin, yung may pangarap para sa sarili niya, yung may plano sa buhay, yung kaya akong mahalin tulad ng pagmamahal niya sa magulang niya, yung hindi mapapagod intindihin ugali ko, yung ilalapit ako kay God, ang pinaka-importante sa lahat, yung may respeto sa relationships. Kasi karamihan, hindi naman lahat, napupunta tayo dun sa mga walang respeto sa relasyon. So, mahalaga yun sa relasyon mga kaibigan. Kailangan may respeto sa relationships. Hindi ibig sabihin, hindi ka gagawa ng kakasakit ng partner mo. Kasi lahat naman tayo na tayo nananahimik, tapos dumating sila sa buhay natin, hindi natin ine-expect, hindi natin inaakala na magugulo lang pala yung ating buhay. Na tayo nananahimik, tapos bigla naman nagkaganon. Tsaka isa pa mga kaibigan, mga tropa, hindi maganda sa isang babae yung nagko-confess sa lalaki. Kumbaga, yung umaamin sa lalaki. Pero ngayon, mga kaibigan, yung mga umaamin sa lalaki, yung mga babaeng sila na yung nagpa-first move, ibig sabihin, nakikita nila sa isang tao yung value nun. Pero gaya nga ng sinasabi ko mga tol, pangit sa isang babae yung nagko-confess sa lalaki. Dahil hindi magandang tingnan. Ayos lang sa babae yung yung sila yung magpaparamdam, pero pag yung babae ang manliligaw, parang hindi na maganda yung lalo't Kristyano at nakakilala kay Lord. Pangit yung nagko-confess ang babae sa lalaki. Kasi nagkakababae ka, tapos magko-confess ka dun sa lalaki, hindi magandang tingnan yung ganon. I don't consider these things as unrealistic expectations. We deserve to be treated right. Huwag kayong matakot mag-set ng standards. Hindi mahirap maging tamang tao sa taong mahal mo ng totoo. Sabi dito, alam ko kasi na if a man can love you this much, you can love him more than that. And that's the love you both deserve. Okay, at hindi din naman lahat ng mga nagpo-first move nakikita na nila yung value natin. Kasi merong iba na hindi mo alam na ikaw ay lolokohin at iiwan ka lang. So kahit pa sila yung nangunguna, nagpo-first move, hindi pa rin natin alam kung totoo yun. Kaya lagi nating sinasabi na guard your heart.
kasi ang puso ay mandaraya. Walang lunas ang kabulukan nito. Kaya ang pinakamahalaga dito ay yung mapuno tayo ng pag-ibig ng Diyos. Dahil kapag puno ka ng pag-ibig ng Diyos, hindi ka na maghahanap ng pag-ibig sa ibang tao. Dahil pag ang isang tao ay obsessed dun sa minamahal niya, hindi pa rin siya puno ng pag-ibig ng Diyos. Hindi siya puno ng pag-ibig ng Diyos kung naghahanap pa rin siya ng karelasyon. Kasi ang karelasyon, mga kaibigan, ay dumadating yan sa tamang panahon. Kung ikaw ay financially stable, may magandang trabaho, may maayos na hanap buhay, may sarili ka ng tirahan. Pero yung kapag nag-aaral ka at nakikipagrelasyon ka, asahan mong hindi yan magtatagal. Mahirap yung papalit-palit ka ng damit o papalit-palit ka ng jowa. So sa physical mga kaibigan, wala naman masama magpalit ng damit kung kakatapos mo lang maligo. Pero ang ibig ko sabihin mga tol ay sa relasyon, mahirap yung papalit-palit ka ng jowa. Hindi madali mag-build ng sarili, damay pati pananampalataya mo. At hindi lang pananampalataya mo, pati sa trabaho mo, distracted ka din. Kasi broken ka eh. Delikado mga tol, mabroken. Delikado ang magmahal ng sobra. Kaya pag-aralan mo munang mag-control sa iyong sarili at maghintay ng tamang panahon. Dahil ang Diyos ang magbibigay sa iyo, hindi ang mundo. Dahil lahat ng bagay dito sa mundo ay nawawala, kumukupas at naglalaho. Pero isa lang ang hindi naglalaho, ang salita ng Diyos. Kaya kung naghahanap ka ng jowa, mag-focus ka muna sa iyong sarili. Pag-aralan mo muna kung paano maging stable sa lahat ng bagay. At lahat ng iyong pangangailangan at hinihingi ay merong tamang panahon. Kasi sabi ng Diyos, kung naghahanap ka ng jowa, pero hindi mo mahanap ang Diyos, delikado yan. Kaya imbis na maghanap daw ikaw ng jowa, sabi ng Bible, ang unahin mo munang hanapin ay ang kaharian, ang kalooban ng Diyos at lahat ng iyong pangangailangan ay kanyang ibibigay. So, ibig sabihin, lahat, walang tuldok, lahat. Okay? Ayun mga kaibigan, naway meron kayong natutunan. Maraming salamat sa inyong pagsama. Like, comment, follow, subscribe. Mag-iingat po kayo palagi at naway meron po kayong natutunan. Maraming salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa susunod na pagkikita. Peace out and God bless.